unang tagpo ni Oheb kontra Aurora at unang pagbabalik ng kanyang 1-1 para dito sa regular season. Napakarami nating aabangan. Pakiramdam ko nga napaka-unli hide and seek nung setup ng dalawang teams natin Oo, no? magiging mailap talaga sila dito sa ating game or pwede din naman bakbakan na agad. Dahil dating mga magkakakampi ang magkakatapat ngayon. Nakita natin kanina dun sa ang palag mo. May mga matatalas na nabitawan na kataga. Oo, lalo yung kay Rene J, yun yung tumatak sa akin Sabi niya, galingan mo. Kasi huling beses na naglaro ako sa Blacklist, nag-M5 daw kami. Oo. Pag mga ganun, parang minsan may factor siya, It's Oo. either maapektuhan ka negatively or positively. But so far, the usual rotation pa lang naman. Yes. Yung nakikita natin, aabangan ko talaga kung paano yung tapatang 1-1 ni Oheb at Moskov ni Doming. Oo, kasi kung ikaw yung kumbaga naatashang maghanap para dito sa dalawang teams na ito, no? Parang kailangan mo talagang maabot dito si Oheb. At kung ikaw naman ang nasa side ng Blacklist International, tatargetin mo talaga dito si Doming or even Yue. Pero alam naman natin kasi yung advantages ng isang Aurora sa kontra sa isang assassin. Namely yung Hayabusa na hawak-hawak dito ni MP The King. Oo nga. So, actually, kung titignan natin yung mga heroes na gamit dito ng mga players, parang karamihan talaga ay pwede natin sabihin na gamay nila. Oo. Gamitin yung mga heroes na to, lalo na kay Rene J sa kanyang Cho, even MP The King. If I'm not mistaken, mga week 2, week 3, ito talaga yung naging maugong Oo. na hero na ginamit ni MP. So, ito yung sinabi natin na baka magkabakbakan agad Yes. yung dalawang teams natin, probably sa may top lane, sa may X lane. Parang nagbago na yung rotation, no? Oo, sa totoo lang kung ako si Haji dito, hindi ko alam kung ano ang pinakagusto kong unahin pagka level 4 ko Ano? Kung yung Raging Sandstorm ba o yung Frigid Glacier dito ni Yue. Kasi pareho namang maganda pausapin ng team fight na sila yung mag-either start, tas meron pa silang possible follow-up kasi may Avatar of the Guardian pa nga dito si Perks. So kung yun ang titignan mo, napakaraming playmaking possibilities for Blacklist International. Oh, speaking of Volks sa may top lane, nagkakapoke na agad ang ating mga players pero gaya na sinabi natin dahil kabisado na ng isa't isa. Expect natin na may bakbakan pero baka walang casualty. Pero ito na, nakita natin si Reyna J, zero na out pala. Dito si Hayabusa at yung turtle mapupunta kay Demon kahit at Lord JM. Kamutikan pang mamatay. Napunta na sa ibang pwesto ng mapa pero hindi na makakatakas pa ang first blood para sa Aurora at hindi pa tapos ang laban. Yun pala ang kukopyahin niya, Way of the Dragon, para lang mapatigil si Rene J sa panggugulo. Oh, kakaiba na to para tuloy-tuloy talaga. Non-stop action para sa linggo. Wow. Hatid sa atin ng Aurora at saka ng Blacklist. Purple buff pa lang to, Brigida. Kanina na nga napunta, nakakuha ni Demon Kite. Yung nagawa doon ni Rene J ang nagbigay daan sa kung bakit kahit pa may flicker final slash attempt dun si Lord JM, kahit pa na talagang tinry nila na makipagsabayan, hindi na siya naging successful kasi wala naman yung makakapag-secure ng objective para sa kanila. To think na kinailangan pang rumespo na rin ni Haji na sige na nga ito nang kukopyahin ko Samahan para na lang natin. makatigil na ka na. Oo, kailangan na talaga. Kailangan na ng backup during that time. Pero may kita natin na Aurora lamang 1.7k in terms of gold at patuloy pa rin ang kanilang pagiging aggressive dito sa ating laban. Pero mga natin mamaya kung paano yung magiging conversion naman. Kasi so far hindi pa nabibigyan si Oheb eh. Ayun na! Naku. Ayun na, may nakasipa si Rene J. Akala natin dadaan lang, may masisipa pa pala. Kaya naman, patay na si Perks during that time. At parang itutuloy pa. Dito na Edward. Okay. Alis mo na sila. Sige. Ito na ang ating hinga-hinga muna ulit. Kasi sa nakikita natin ang Aurora MLBB ay wala yata munang plano magpahinga in the early stages of the game. Na aasahan mo naman kasi susulitin talaga nila given the nature of their lineup. Pero to think na to this extent na parang si Rene J ay hindi na talaga binitawan yung mga nagpa-farm lang na members ng Blacklist o yung mga pwesto lang na members ng Blacklist. So now ay nakakuha na sila nung kauna-unahang tore. Oo, tsaka imagine guys, wala pang 5 minuto bago Oo. nakuha yung turret na yun. So, ibig sabihin, mas mapapabilis nila possibly yung rotation dito ni Doming. And para naman din sa Blacklist International, just taking their time. Kasi alam din naman natin yung split push capability ng 1-1 and even Hayabusa dito ni MP The King. But yan, non-stop talaga nagiging pokes coming in from Aurora dito sa ating laban. Masisipa si Lord JM pero hindi yata itutuloy habang si Haji. Pero pagpasok doon, final slash, ginamit na. Mauna na ba dito si Yue pero mapatay ba? Nagamit yung Frigid Glacier, patay na nga dito sa kamay ni MP The King pero itutuloy pa. Double kill kay MP The King. Parang napaganda ba? Si Haji lang ang nakuha dito ng Aurora. Naku, gusto pa yata nilang umisa pero hindi tumama yung Spear of Destruction. At nakauwi ng ligtas ang ibang mga miyembro ng Blacklist. And I think at that moment, kailangan nating i-comment kung gaano ka-decisive yung Blacklist na hindi naging accurate yung angulo nung sipa ni Rene J.
ibubuhos na natin yung skills natin dito. May advantage tayo, i-capitalize natin. Oh, siguro naisip nila during that time ay na parang nga nagkamali na yata or ibig sabihin niya malalapat yung mga kakampi Oo. dito ni Rene J kaya nga naipilit nung time na yun. Pero ang movement ng Aurora, punta muna dito sa Turtle, mukhang hindi yata makakapag-contest at hindi na nga nakapag-contest dahil masisecure ni Demon kahit yung pagong. Oo, tsaka ngayon na paunti-unti lang yung mga nakikita nating pagsama-sama ni Domeng kasi talagang yung nagiging idea yata ng Aurora MLBB dito ay focus sa objectives, focus doon sa mga pwede nating kuhain na mga tore kasi doon natin na ma-maximize yung talagang mahihirapan ng humanap ang Blacklist International ng pick-offs dito. Mahihirapan sila na makipag-ubay kapag tayo yung nauna na nag-group up together. Oo, tsaka kaya pala parang isang di palagi yung lamang pagdating doon sa vision. Kaya naging go signal for Blacklist is kapag ka nagkamali ng sipa or pagka nasobrahan ng kalaliman. Kaso yun nga lang si Oheb yata mahuhuli doon, nabuhay dahil meron vitalize. Ginamit ng Raging Sandstorm at patay sa kamay dito ni Oheb. Nabaliktad na naman yung supposedly set-up play ng Aurora. So alam na rin ng Blacklist International dito na kaya nating makipagsabayan doon. Basta mahanap natin at ma-anticipate yung mga ganoong plano ng Aurora MLBB. Pero all the while nangyayari yung Demon Kite sa bottom lane. Mukhang siya ay nakapag-secure ng isa pang tore na hindi na naman namamalaya ng Blacklist International. So parang kailangan mo pala talagang balansin yung atensyon mo against Aurora MLBB sa sobrang kontrolado nila yung mapa at this point. O tsaka as much as possible parang kailangan pag meron kang sinit-upan, sure na masisecure din. Kasi if not, parang ready din. Dito yung heroes ng Blacklist International. So far, 4-4 ang ating score. Nagkakapalitan lang din dito ng ibang objectives. But for Aurora, nakasira na sila ng Torres sa top lane. And even dalawa pa nga sa may bottom lane. Oh, feeling ko talaga kung ikaw si MP ngayon, mag-focus ka muna doon sa ibang parte ng mapa. Pero teka lang, may setup na naman si Renny J! Lord J is gonna be down. Si Renny J dito may binili ng flicker out. Pero lumipad na si Oheb. Renny J patay pero itutuloy dito ng Aurora. Dumating na rin si Domeng. After the Guardian, wala yung patatamaan. Naku, hindi na yata muna papalaga ang Blacklist International dito. Kanya-kanyang balik muna sa sarili nilang mga pwesto. Isipin mo na lamang kung gaano kabigat ang responsibilidad na hawak-hawak ngayon ng mga tagahanap ng Blacklist. MP the King. Maganda ang kanyang nagiging, kumbaga, response sa ganitong sitwasyon. Even if si Yue ay 3-1-2 on the Aurora, parang mafo-force ka na si Domeng na lang ang hanapin natin pero sobrang well-protected din kasi niya. Oo, parang every time nandun na agad si Domeng sa mga pwesto. And 4-1 agad ang kalamangan dito ng Aurora para sa ating laban. Even Yue ay mayroon ng Divine Glaive. So imagine the damage na pwede ibigay para dito sa ating game. And even yung mga setups or backup damage ng Aurora is already on point. Probably because meron silang sustain. Pwedeng may dumating anytime. Kahit yung mga talon. So movement speed-wise ay naman mga Aurora. Blacklist naman yung potential nila na biglang lumipad. Dito si Oheb. Kanina nakita na natin yon in action. Nakahanap dito ng isang magandang crossbow of tongue si Oheb. And hindi pa naman siya sobrang napipick off din or nasa-shutdown dito ng Aurora MLBB. So pinangkakapitan lang talaga ng Blacklist International dito yung potential na late game nila. Kasi hindi lang naman late game din ang ating babantayan dito sa kupunang ito. Even yung counter engages na pwede talaga nilang gawin yun given the nature of their lineup. May isang beses na kinopya na rin ni Haji yung Raging Sandstorm. At sobrang naging ganda nun kasi yun yata yung moment na immediate punish yun sa mistake na nangyari sa Aurora. So ibig sabihin parang kung sino mas may tamang naging desisyon sa moment na yun, parang sila yung lalamang. Kasi even yung lineup potential nga dito ng Blacklist International is kayang-kaya din na pumiglas dito laban sa Aurora. Siguro naging strength na lang ng Aurora is kung titignan natin yung mapa dito ng Blacklist, talagang napaliit na. Dahil wala pa nasisira kahit isang tore dito yung Blacklist. Pero the moment na magkaroon ng magandang setup play or backup na rin doon sa mga setup nila, ay probably sila yung umangat. Mukhang ito yata yung inaantay dahil bibigyan na si Renny J. Ginamit yung final slash, free shadow kill, mapatay pa, nakatakas pa! Na-timingan yata doon kung ilan lang yung mga magiging lipad nung Anino. At talagang tinimingan niya lang yung Shunpo at hindi pa siya nabigyan kahit halos kumpleto yung Blacklist International. Pero ito yung talagang maiintindihan mo kung bakit sobrang nagsasama-sama na sila. Ayaw mo nang ibigay yung mid lane tore na to. Mid lane tore. Ayaw mo pang ibigay yung Tama naman, mid lane tore. tama, yung purple buff ni MP Daki. Napakahirap na kasi kapag ka nangyari talaga yun.
Oo, kasi kanina kahit may Torre pa nga ngayon, laging pinapwestuhan or laging Oo. napupuntahan. So, ganun din makikita natin by the way, yung pagkakatakas dun sa usage ng Shunko. Oo. Kung nagkataon na walang Shunko, baka nabaliktad pa. Pero na natin mapadaan si Edward sa moment na to. Siya yata ibibigyan habang si Rene J napilit na gamitin dito ni Perks yung kanyang revitalize. So, reset muna para sa ating dalawang kupunan dahil nagamit yung ilan sa mga spells. Oo. At crucial na crucial yung revitalize ni Perks para sana mas mapatagal sila sa teamfight. Oo, lalo sa Aurora MLBB na paggamit na rin to ng Raging Sandstorm and yung Way of the Dragon para kay Rene J. Samantalang halos kumpleto pa naman. Aside from battle spells nga, dito ni Perks, yung ultimates na meron ang Blacklist International. So ramdam mo rin naman yung disiplina na ipinapamalas ng Aurora MLBB ngayon as we check yung items na hawak-hawak din ng ating mga crucial members. Grabe, kahit papaano na mamanage siya, hindi sobrang laki nung kakalamangan pa. Oo, parang konting nahabol lang pagdating sa items. Yung Yun gold lane mo. Oo, yun yung sinasabi natin na parang isang maganda na setup lang or magkamaliman ang isang team ay pwedeng maging iba talaga yung direksyon ng ating laban. Okay, si Perks yata ang unang tatargetin at try na i-zone dito ni Rene J. Meron mga pag-poke from Blacklist International. Oheb, napakatapang na ni Oheb ngayon. Naramdaman niya yata, meron naman akong item eh. Oh, tsaka kakamuntikan ng ma-stackan dun si Rene J, ha? Na-force out nga yung flicker doon. So, I think malaking bagay yun kung ikaw ang Blacklist International dito na kahit papano matimingan na rin kung ano man ang mga magiging plano mo kung gusto mo na rin simulan ang labang ito kontra sa Aurora. At ayun na ngayon magsisimula. Si Edward hindi na yata makakatakas. Okay, killing spree na dito si Oheb. So -1 na ngayon ang side ng Aurora. Ito na ba yung perfect timing para simulan ng Blacklist yung Lord? Pero si Doming nandun pala sa may bottom lane. Pumapat siya lang ng mga minion. Kailangan mapangat yung minion para merong isang depensa or kahit dalawa pa from Blacklist at hindi masimulan yung Lord. It's all part of the plan dahil napatay si Edward. Sa totoo lang, ang bilis lumipat ni Doming. Pagka may nakikita siya na, ay teka lang, may mapipitas na yata sa amin, parang immediately meron na siyang namamaximize doon sa opposite lane. So in turn, maski si MP The King, hindi yata agad-agad pauna para dito sa kanya mga kasama. Eh parang isa pa nga siya doon sa mga magiging reliable na pang check bush gamit yung mga quad shadows. Pero ayaw mo rin naman kasi na sobrang doon mo lang i-allot yung crucial na skill na yun. Oo, medyo magiging sayang sabihin na natin or mas Oo. gusto mo sana na madami ang maapektuhan. So ayan, eto na Lord Enhance. 12 minutes na tayo ladies and gents. Nabila na yung mga pwedeng defensive items. Si Oheb meron ng Wind of Nature para dito sa ating game. So nakabang ngayon kung saan pwede pumasok anytime Oo. yung mga players. Okay, wala pa namang flicker dito si Rene J. Pero kahit papaano ay makakahanap yata siya. Pero napigilan ni Berks. Makakastak pa yata rito si Owe. At andun na yung crossbow of Tang! Napunta pa rin kay Demon Kite. Pero nga lang tutuloy na yung fight. Okay. Berks is gonna be down. At para ito na yata inaantay nila. Double kill na para kay Haji. Merong with the crowd para kay Demon Kite. Dito para patay pa rin. Si Ay! Haji nagkakapalitan na nabaliktad pa. Akala ko lamang na dito yung Blacklist. Pero hindi. Hindi. Hinahabol nila si Oheb. Kailangan tumakbo ngayon ni Oheb. Abat ang patay sa side ng Blacklist at Aurora makakasira ng Torre sa gitna. Parang nahatak sila doon sa chain. Doon sa napakataas na damage na naibato ni Demon kahit nagkasakto-sakto lahat ng mga binato ng Aurora MLBB. At ngayon, parang iisang diretso lang ang gusto nilang tignan. Oo, talagang base lang yata ang gustong kuhanin dito na Aurora. Ginamit pa yung Raging Sasser para makapag-zone out. Pero ayun na nga, kaya na sinabi natin Aurora agad para dito sa ating unang laban. Hindi maaari ang mga ganoong pagkakamali. Sa dalawang kumunang ito, napakapursigido lang nila lagi. Tinuloy lang, akala ko actually lamang yung Blacklist or Aurora. Oo.